gustong ipakilala ka namin. And I usually tell them, just introduce me as the simple man of God. Yun lang, okay na yun, pwede na, solved. Okay. So, sige, okay na. Ayan. Hindi ako magpipreach, magkikwento lang ako ng ilang mga buhay-buhay. Hopefully lang, ready na yung mga tuwalya nyo. Okay? Ayan, mga timba-timbang luha, harinawa, wag namang masyadong bumaha. Okay, let me start with this story, May 24, okay? Oh, wala pa, okay. So, May 24, 2012, nagkasal ako ng isang mag-asawa. Let me see kung nasa na yung mag-asawang yan. Okay. Yan. Okay, yan. Nagkasal ako ng isang mag-asawa na siguro kung ilang taon pa akong aabot bilang isang pastor na magkakasal, ang mag-asawang ito ang hindi ko pwedeng makalimutan nung kinakasal ko sila. Para sa akin, it was the most emotional, most wonderful ambience ng isang ceremony ng wedding na nasaksihan ko at ginawa ko, na sinolemnize ko. Ang mag-asawang ito ay ikinasal sa kanilang golden wedding anniversary, and they are no other than my dear parents. Sabi ng lahat ng mga kamag-anak na dumating, side ng nanay at tatay ko, may galing ng Bicol, may galing ng Batangas. Ang sabi nila, kaya napaka-espesyal ng araw na ito ay hindi dahil sa dumating sila sa kanilang ika-50th wedding anniversary, kundi dahil ang nagkasal daw ay sariling anak. Pero para sa akin, hindi masyadong nagmamatter yun Para sa akin, nung mga panahong yon na naglalaro sa akin, ay ang malalim na emosyon na kahit sino ay nangangarap sana dumating sa ganun tagpo. Kasi bibihira na ang dumadating sa ganyang selebrasyon. Diba? Alam nyo, ang isa pang malalim na naglalaro sa isipan ko habang ikinakasal ko sila, anak, ikinakasal ng magulang. Diba? Ang ganda diba? A little bit weird, pero ito rin yung kasal na hindi ko pwedeng makalimutang sobra ang nervyos ko. Kasi hindi ko kung mabibigyan ko ng justice yung seremonya ng nanay at tatay ko. Pero mo, nanay at tatay mo, tatanungin mo ulit kung hanggang ngayon ba nagmamahalan kayo. Ay baka mamaya wala akong kaalam-alam, nagtsatsagaan na lang pala sila sa isa't isa. Katulad ng misang nangyayari. And I just do hope hindi kayo ganon. Pero I know my parents, they are really loving couple. At yun yung naobserbahan ko, at yun din naman yung laman ng puso ko, na gusto kong meron ako sa sarili kong relasyon bilang asawa ng aking butihing may bahay. Isang bagay pa na naglalaro ng malalim sa isipan ko, because that was May 24, 2012, sabi ko sa sarili ko, sa sunod na taon, hindi malayo sa petsang ito, there will be another wedding ceremony which is so special to me. At gustong-gusto kong dumating ang pangyayaring yon. This time, I may be the one to solemnize the wedding, but I do believe that wedding will be so special. Maaring hindi katulad ng ka-espesyal ng kasal ng nanay ko, pero naniniwala ako, hindi magiging malayo doon. At kung yung kasal na yon ng nanay at tatay ko ay 50th, this time, yung kasal na inaabang-abangan ko ay silver. Hindi ako magkakasal, but I am excited na dumating yon. You know why? Kasi May 23, 2013, that will be my silver wedding anniversary sa wife ko. Okay? That's just my wife. She's Tina. So I'm expecting, that was May 24, nagkakasal ako, 2012, and what runs in my mind is that next year, May 23, it will be my silver wedding anniversary. At syempre, dapat masaya ka, excited ka. Yung iyak ko sa nanay at tatay ko habang kinakasal, hindi ko ma-imagine anong klaseng iyak ang mas meron ako next year. Yun nga lang. May 23, 2012.
pangalawang linggo na namin sa hospital. May 7, na-admit ang wife ko sa Perpetual. 1 linggo kami sa ICU, second stroke. Mas grabe kumpara sa una. Nang unang na-stroke ang wife ko, 2002, ang aking panganay na babae ay graduating ng grade 6 sa Amazing Grace. My youngest is grade 1, lalaki. At yung aking gitnang anak na kaklase ni JD ay grade 2. Nasa full-time ministry ako. Katawan ko siya sa finances sapagkat nung ako'y umalis ng trabaho, siya ang naiwan. In fact, yung matagal kong hinihinging sign sa Lord, since 1990, ready na akong lumabas ng kumpanya, pero hindi ko ginawa because I'm considering yung damdamin ng wife ko. Sabi ko, Lord, give me more sign para mag-decide akong talagang it's now my time para lumabas ng trabaho. And one evening, sabi ng wife ko, bago tayo matulog, usap nga tayo. Sabi ko, sige, ano ba pag-usapan? Sabi niya sa akin, hirap na ako sa iyo eh. So kala ko, iwanan na ako. Hirap na sa akin. Sabi sa akin, hirap na ako sa iyo. Nahihirapan ako para sa iyo. Early morning, sabay tayong gigising, papasok ka ng kumpanya. 2:00, lalabas ka. Didiretso ka ng assignment mo sa Alabang. Uuwi ka almost 8:00 na. Dadaan ka sa nanay mo para tingnan yung panganay nating anak. It is only by then na uuwi ka sa bahay, doon lang tayo makikita. Kung magkasalungat pa tayo ng schedule ng shifting, hindi pa tayo makikita. Sabi niya sa akin, saan ka ba talaga masaya? I know how happy you are in the ministry, pero gusto ko lang matanong, handang-handa ka na ba para dyan? Kasi kung handang-handa ka na, ako na magsasabi sa'yo, you go. Nasa likod mo ako and I will support you. Isang grade 1, isang grade 2, isang grade 6, malayo pang lakbayin. Kayo nga lumagay sa kalagayan ko, kung di manginig ang tuhod nyo, anong pastor-pastor? Yes, I may be matured spiritually, pero pag tinanong mo yung realidad ng buhay, this is it. This is the real life na haharapin mo. So to speak, sabihin na natin, hindi ganun kadali. But she survived her first stroke kasi sa himala ng Panginoon, pagkatapos niyang makumatos ng 1 buwan, nung magising siya, nagpakita siya ng mabilis na recovery hanggang naging survivor siya ng kanyang first stroke, 11 taon. Hindi ko sukat akalaing magkakaroon ng pangalawa and it was worse, sir. Worse than the first one. Tinapat na ako ng doktor. Sabi ng doktor, Pastor, this time, mag-aalaga po talaga kayo. Ang unang nahagip sa kanya, left brain, nag-recover ang kanan niya, second stroke, natamaan ng right brain, hanggang ngayon, bagsak ang kaliwa. At ito siya ngayon. Medyo madilim. She's totally bedridden. Pinaliliguan ko, binubuhat ko, inilalabas ko ng kwarto kung gusto niyang pumunta ng sala. Kung nagpipilit siyang lumakad, itinataas ko, inialalayan ko, inihahakban niya yung kanyang kanang paa habang inihahakbang ng paunti-unti ang kanyang kaliwa. She can speak anymore. I miss our conversation. Inaabot kami ng 3:00 na madaling araw na magkwentuhan. She can talk anymore. Communication, pwede kong sabihin siguro, cognition-wise, very poor. Unless visual, doon lang kami magkakaintindihan. Sabihin ko sa kanya, Nay, kakain na tayo, ready ka na. Nakatingin lang yon, hindi mo alam kung naintindihan ka o hindi. Pero lapitan mo siya na may dala kang pinggan, atawa hanggang tenga. Ibig sabihin, ready na siyang kumain. So cognition-wise, very poor. Wala akong katiyakang naiintindihan niya ang sinasabi ko and everything na gusto niyang sabihin, it's through actions. Ituturo niya kung gusto niya ng alcohol, ituturo niya kung gusto niya ng magpahid ng tubig sa kanyang legs kung naiinitan na siya. Ituturo niya kung gusto niya magpalit ng damit, tuturo niya yung cabinet niya. So ganun ang takbo namin ngayon.
Namimiss ko ang lahat ng maraming mga bagay at ang laking challenge nun sa akin para tindigan ko na ako'y maging better half sapagkat malaki rin ang tendency na maging bitter half ako. Pag may mga nakakausap ako, pag wala silang kalam-alam, sasabihin nila, wala daw akong problema. Sasabihin nila, okay daw ang buhay. At minsan niya, yung iba nagbibiro pa, Pastor, kumusta na ang nasa sa edad 40? So, mali na agad. Kasi wala na ho ako ron. Sabi nung iba, magaling daw ako magdala. Sabi nung iba, kung ano-ano pa. Pero I owe it to God, all of His grace, kung bakit nagtutuloy-tuloy ang buhay. May trabaho na ang aking panganay, nakapagtapos na ng kanyang pag-aaral. Tapos na yung aking bunso, naiwanan na yung gitna. Pasado na ng ECE yung bunso ko. Yung kuya ay 1 taong pa para mag-civil. Ang panganay ko ay graduate ng DevCom sa UP Los Baños. Sa maraming nawala, ang Panginoon ay nagko-compensate ng maraming bagay. And I'm still to ministry hanggang sa panahong ito. Ang lahat ng bagay ay lakas na galing sa Panginoon. Maraming nagtatanong sa akin, Pastor, anong sikreto? Paano nyo hinarap ang iba? Ang lahat ng mga hamon na yan. Pagkakatapos nilang magtanong at pag-uwi ko ng bahay, hindi na iiwasan. Babalik uli ako sa tagpo ng pagbubulay-bulay at tatanungin uli ang aking sarili, paano nga ba ako lumampas? Ano bang napaka-espesyal? Kasi wala akong makita, maliban sa isang sagot na alam ko, ang Diyos ay nanatiling mabuti. Wala kaming kasama sa bahay. I choose na walang kaming kasama sa bahay. Because I want to personally attend to the needs of my wife. Ako ang nagpapaligo, ako ang naglilinis, sa lahat-lahat na. Dumumi, umihi, everything. Ako ang nagpuputol ng kuko. Hindi ako marunong maggupit, pero kailangan ko matutong maggupit ng buhok. Ako ang naglalagay sa labi ng petroleum jelly. Ako ang nagtutoothbrush. Everything. At hindi ho ako nanghihinayang o kaya'y nagsasawa na gawin yon sapagkat alam ko ang ginagawa ko ay isang paraan ng aking paglilingkod sa Panginoon. Salamat maraming mga tao na nakakaintindi, nakakaunawa, at ang lahat ng yun pwede kong sabihin at idugtong kasama yon kung paano kami ay tumatawid sa biyaya ng Panginoon. Ang sarap sana ng pagsasama ng mag-asawa ay puro maganda ang kalagayan, puro maganda ang sitwasyon. Hindi nawawala yung mga panahon pag may magkasabing mag-asawa, nag-uusap na mag-asawa, namamasyal na mag-asawa, hindi na iwasan, inaabot ako ng banal na pagkainggit. Hindi dahil nawawalan ka ng pag-asa. In fact, one time, hindi ko lang kinaya ng emosyon ko, madaling araw yun, hindi naman out of frustrations or what. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ang napagtuunan ko na lang ng pansin ay buksan yung aking FB at isigaw ang aking damdamin doon. Na ang sinasabi ko lang naman ay namimiss ko yung maraming bagay na ginagawa namin, kwentuhan, pag-uusap at kung ano-ano pa. Pero bandang dulo ng mensahe ko, para sa akin kasi I consider my message to be a positive one. Although ang dating lang sa iba parang ano kaya? Ano na ba nangyayari kay Pastor Greg? They were alarmed that early morning, ang dami kong mga tinatanggap na message. Ang sabi nila sa akin, Pastor, kaya mo yan. So habang dumadating yung mga message, natatawa lang ako sapagkat sabi ko, well, yun namang naramdaman ko is as usual, na parang lungkot, pero I'm okay. Sabi ko, ganyan. Parang sabi ko ron, namimiss ko yung pag-uusap namin ng hanggang madaling araw, namimiss ko yung kanyang mga pagtatakal ng kanin, kasi kailangan ko yung extra tulong niya para sa disiplina ko. Otherwise, baka hindi na ako makatakbo ng 5K or 10K o pitch. Until now, ginagawa ko, naghahanap ako ng panahon magawa. Because I have to take care of my body. I have to take care of my health. Pag ako nagkasakit, no one will take care of my wife.
So nagbabiking ako, ay tumatakbo ako, let's say, mga 25 kilometers biking or 30 kilometers biking, pag okay ang schedule, pag may naiiwan sa bahay. The short distance run na ginagawa ko, kung talagang medyo mahirap ang schedule, 3 kilometers run, or 5K, or 10K, hanggang ganun. Kailangan ko yung disiplina sana, na sa tulong niya ay nagagawa ko sapagkat hindi yun papayag na 2 takal na kanin na kakainin ko. I miss all of those things. Pero para sa akin, hindi mawawalang magpasalamat na Diyos para sabihin kong, thank God, katabi ko pa siya. Thank God, napaglilingkuran ko pa siya. Ang sabi ng marami, napakapalad na manitina. Ang sabi ko, mas mapalad ako. Because God gave me the privilege to take care of my wife. Kasi kung nagkataong baliktad, ako'y nakatitiyak, ganun din kasi, o baka higit pa, ang gawin ng asawa ko kasi sa totoo lang, mas magaling namang mag-alaga ang babae. Sabi ng maraming kapitbahay, Greg, ba't hindi ka pa kumuha? Pastor, ba't hindi pa kayo kumuha ng kasama sa bahay? Sabi ko, hanggat kaya ko ho, hanggat kaya pa ng schedule ko, hanggat okay pa ang lahat, hanggat katuwang ko pa ang mga anak, hanggat hindi pa sila masyadong busy sa lahat at nagtatrabaho na, kasi by that time baka mahirapan na talaga. Siguro baka yun yung panahon na, i-consider ko na kumuha. But hanggat kaya ko, hanggat okay pa yung sitwasyon, hanggat meron pa ako nakakapalit, I choose na kami muna. Yung mga gabing hindi na nakakatulog, just to take care of your wife, or my wife, pero that's okay with me. Hahanap ako ng ibang paraan para magkaroon ng extra energy, magkaroon ng, makasingit ng ekstrang pahinga. At kung iniisip ng marami na paano nga ba ginagawa yun, kahit ako hindi ko alam kung paano, basta alam ko araw-araw na bubuhay ako sa grasya ng Panginoon. Walang pwedeng ipagmalaki. I have to choose. I have to be a better husband, a better half. At yun nga yung tanong ko, sabi ko, bakit kaya ang tawag better half? Bakit kaya hindi na lang tinawag na best half? And I start to ponder on it, and na-realize ko, oo nga naman, alin man sa dalawa, babae o lalaki, na i-consider ang better half, ibig sabihin, bawat araw, may potensyal na maging mas mahusay kang kabiyak sa asawa mo kumpara sa nakarang araw. Kaya siguro ang tawag better half. Kasi kung best half, baka wala nang susunod kasi best na yon. Baka yung best ko ngayon, wala nang kasunod bukas. Alam nga naman bester, pangit. Masisira grammar natin. Hindi ko alam kung tama yung aking analysis para tawagin na ang lalaki at babae ay better half ng isa't isa sa dahilan na bawat araw may potensyal na magpakita ka pa ng mas mahusay na pagmamahal, pagkalinga, pag-intindi, pagpaparaya, pag-abot kumpara kahapon hanggang ngayon. Kaya siguro better half. Di ba? Pero kung hindi nga babantayan ang takbo ng isipan, kung hindi babantayan ang puso, kung hindi laging i-intune sa biyaya ng Panginoon, yung intention mo maging better half could turn out to be a bitter one. Sino ho ba rito ang gusto na bitter half? Diba? Yung parang makita mo palang lukot pa sa ampalayang mukha, bitter half yun. Yung pag walang na-entregang kumpletong sahod at ang pangit ng register sa harap ng asawa, baka bitter half yun. Diba? O kaya yung napikon sa biruan sa isa't isa, ang saya nagbibiruan mamaya, hindi na makausap, hindi na nagluto, hindi na naglaba, hindi na naglinis ng bahay, hindi na kinibo, itinaboy na ng kama. Ang tawag doon, bitter half. May ganun ba? May ganun ba? Di ba? O kaya naman yung asawang lalaki, na tuwing sweldo na lang, laging mayroong ekstrang kaltas daw kasi patay si ganito, patay si ganyan, patay si ganon. Pati ko sinama na patay din. Ang tawag doon, bitter half din. And I think no one will choose to be a bitter half. Gugustuhin natin pare-pareho tayo maging better half. At habang iniisip ko, paano nga ba pwedeng maging better half? Ano ba yung ibang nagawa ko sa tulong ng biyaya ng Panginoon? Kasi purely it's all by grace. It's all by God's grace. So kung sasabihin kong ano ba yung mga nagawa, hindi dahil ginawa ko, pero na ako lang yun. Kundi dahil nakita ko yung lakas na galing sa Panginoon, kung bakit ko yun nagawa, at yun yung binabalikan ko, para masabi ko yung sarili kong, better half nga ba ako?
Hindi dahil yun yung tingin ko sa sarili ko, kundi yun yung tingin ng marami sa ginagawa ko, or yun yung tingin maging ng aking mga anak sa ginagawa ko. Because this time, it's not only my wife that I have to take care of. Yung mga anak ko mula noong grade 1, grade 2, grade 6 na ngayon ay isang 27, isang 24, isang 23, na yung role ng nanay, tatay, pagsasamahin mo na, kung pwede nga, kung gano'n niya lang kadali, ikanta na lang eh. Nanay, tatay. Gusto kong tinapay. And then solved na yung pagiging nanay at tatay na kailangan ng mga anak. Kaso hindi gano'n eh. Iba kaya pag yung nanay ang kausap ng mga anak. Iba rin naman yung tatay pagkausap ng mga anak. And nung panahon ang wife ko ay nagkasakit ng unang stroke, hindi na nga hinawakan ng budget eh. Sabi niya sa akin, Tay, sana okay lang sa'yo, hindi ko nahahawakan ng pera. Biruin yung karagdagang intindihin naman na ng tatay yun. Unless yung tatay okay sa kanya na siya ang may hawak ng pera. Pero kulturang Pilipino, ilan lang ang may gusto niyan. Alam niyo kung sino yun? Yung ang mga asawang lalaki ay graduate ng accountancy. Sila lang malimit yung ang gusto sila may hawak ng pera. Pero yung hindi, gusto nila, babae, sige, hawakan mo pera. And this time sabi ng asawa ko, sana maintindihan mo, ayoko na ng extra pang pressure, ikaw na humawak niyan. Kasi alam niya eh, kung magbigay mo na ako ng pera sa kanya, babawiin ko rin kasi. Kasi maliit lang naman yun. Ano yun ng mga pastor, di ba? Hindi dahil minamaliit namin yung aming kalagayang pinansyal, sapagkat sabi ko nga, ang Diyos ay nagko-compensate ng mga bagay na tila wala. At ginagawa niya yung paraang maging mas malaki sa paningin mo at sa paningin ng iba. Pero that was the time na sabi ng wife ko, ikaw na yan. Di karagdagan na namang hirap para sa akin. Diba yung panahon na wala na nga siyang sweldo, tapos pagkakasyahin ko pa yung ang laki-laking sweldong meron ako, diba? Ang laki-laki. Diba? Pero ang galing ng Panginoon. At yung unang mga sandali na siya'y nagkasakit ng gano'n, hindi ko nakita na nagpabaya ang Panginoon, yun niya lang mas mahirap nung naging pangalawa na yung stroke niya. Kasi una niyang stroke, nagkakausap pa kami 11 years. Nagkwekwentuhan pa kami. Nakakasama pa ng church. Hindi mo mahahalata na kung maglakad may kaunting pilay. Pag naglakad siya, kala mo walang nangyari. But the second stroke, wow, that was devastating. Talagang bagsak talaga. Ang wife ko is chubby. But this time, kita niyo naman, parang wala na. Medyo maliit na siya ngayon. Diba? So siguro yung aking pag-iintindi at pag-iisip para sa mga tanong ng tao na, Pastor, paano nyo tinatawiran? Paano nyo ginagawa? Hindi siguro dahil naghahanda sila, kundi yung realidad ng buhay na minsan may mga dumadating talagang wala sa kontrol mo. At yung katotohanan na ang tao ay hindi naman immortal. Dadating ang panahong minsan tayo ay humihina, nagkakasakit, o kaya kung ano pa mang mga klaseng problema, na bilang Kristiyano hindi naman tayo exempted. Ang kagandahan niya lamang meron tayong Diyos na tapat, maaasahan, at hindi nagpapabaya. At nung ini-evaluate ko, sabi ko, ito yung mga nangyari, bakit ako tumawid? Ito yung mga mumunting galaw na sinamahan ako ng Diyos, bakit ako tumawid? At yun yung ilang bagay na gusto ko ring i-share sa inyo. Na siguro gusto ko ring sabihin, if you choose to be a better half, sa gitna ng napakaraming mga pagsubok, mga worst na sitwasyon, challenging moment, critical situation, pwede ko siguro sabihin, ito ilang tips para dun sa mga better halves na nasa ganitong tagpo na nakakaranas ng mga mahihirap na sitwasyon. At kung ibabahagi ko man ito, siguro ito rin kasi yung nakita kong ginawa ko sa tulong ng Panginoon. Nang una kong masasabi, better hold unto God firmly. Wala kang una at pwedeng iba pang puntahan, kundi ang hawakan, humawak ng mahigpit sa Panginoon. Hindi na ako maglalagay ng maraming mga scripture dyan. Pero yun lang ang pwede mong pantahan ang humawak ka ng mahigpit sa Panginoon. Yung mga panahong pinalalim ka ng Diyos sa Kanyang salita, yung mga panahon na natuto ka ng marami sa Panginoon, ito yung panahon din na kinakailangang lumutang kung gaanong katibay yung mga tinanggap mo ng aral para sabihin mong I choose to stick with God. Tao lang minsan, akala mo nakahawak ka pa, pero yung pala minsan lumuluwag na
Ang salamat na lamang sa Panginoon, yung mga sandaling maluwag na pala ang hawak mo kahit iniisip mong nakahawak ka, hindi naman siya bumibitaw. Yung panahong gustong-gusto mong hahawak ka lang, pero dahil sobrang hirap ng sitwasyon, lumuluwag yung hawak mo, pero ang kagandahan nito sa Panginoon, hindi kailan ka man niya bibitawan. Siguro yun yung una kong ginawa. I choose to hold on to God, to all of His promises, ng mahigpit. Di baling ilabas sa emosyon, okay lang, tao yan eh. Pero hindi naman kasi ibig sabihin kung umiiyak, mahina na. Minsan nga yung pag-iyak, pagkatapos nun, doon ka palalong lumalakas. Kasi mas mahirap kontrolin yung emosyon. At sabihin mong, matapang ako! Tapos yung pala, nung nag-iisa ka na, ayan na, mas bumibigay ka pa. Siguro, another thing that I can share na dapat gawin, at yun din yung nakita kong siguro nangyari sa biyaya ng Panginoon. Napakahalaga nga talaga siguro na pag nasa isang mahirap pang kalagayan, better affirm your love to your partner. Minsan sinabi ko isang madaling araw, parang na-shout out ko yata yun sa cellphone, o sa FB ko. Parang ang nasabi ko yata, itsura lang ang nagbago, paraan lang ng komunikasyon ang nagbago, pero hindi ang pag-ibig na nanamamagitan sa dalawa o sa inyong dalawa. Ito yung mga panahon na kahit ano pa ang kalagayan ng sino mang may karamdaman, sino mang nahihirapan, sino mang may problema, nakaluluwag ng kanyang puso, nakapagpapalakas sa kanya, na sabihin nung kapartner na, andito ako, mahal kita. Kung hindi niya man maintindihan ang sinasabi mo, yung patunay na inaalagaan mo siya, sana'y maging sapat para malaman niyang kailanman hindi mo siya iniwan. At yun yung ginagawa ko even until now. Sabi ko, yung makakita ka ng asawang babaeng ginagawa ang lahat sa asawang lalaki, parang common yan. Kasi dyan magaling ang babae. Pero yung makakita kang asawa ng lalaki na yun ang gumagawa ng lahat para sa asawang babae, sabi ng mga kakilala ko, nako, sa totoo lang, hindi ko alam kung sa akin nangyari yan. Hindi ko alam kung hanggang saan ako baka isauli ko muna sa nanay niya kasi hindi ko kaya. Kaya nga ang biro ko, kung dadating ang panahon, nasabi ng Lord, pasok ka na sa aking kaharian. Sabi ko siguro by that time, magaling na caregiver na ako, pwede na akong pumunta ng Canada o ng Amerika. Alam mo na kung paano alisin yung bedsheet ng hindi siya aalisin ng kama, everything na hindi naman simpleng para malaman ang wala namang kaalam-alam sa pag-nurse o kaya sa pagiging isang caregiver. Ngayon, alam ko na siya lahat. Biyaya ng Panginoon. Because I choose to be a better half. Siguro isa pang bagay na mahalaga rin na maalaman ng mga mag-asawahan kung may mga pagsubok sa kanilang buhay, health-wise or kung ano pa man, na yung isa nahihirapan, isa pa rin makakabuti. Pwede kong sabihin, it's better for that better half na yung kanyang buhay ay ipamuhay niya lang ng isang araw lang sa bawat araw. Kasi ang hindi may iwasan pag nandito ka na sa ganitong sitwasyon, yung tanong na paano na bukas? Paano na sa makalwa? Paano na sa isang linggo? Walang nananalo kapag ang buhay tinatanaw lagi ng lampasan doon sa araw na meron ka, sapagkat ang doktrina ng Panginoon sa pag-abot at pagkatagpo ng pangangailangan ay laging, this day, today, give us this day our daily bread. So, pag inisip ko yung araw lagi ng bukas, ay nako, baka ang dagdag na edad lagi sa akin araw-araw, baka 5 beses. So I have to
make a decision to live one day at a time. Kung ano yung naririyan, dyan muna kami ng asawa ko. Kung ano yung sitwasyon, yan muna kami ng asawa ko, ng pamilya ko, ng mga anak ko. Yun yung isang nakita kong nakapagpaluwag ng loob ko para mas i-attend ko yung pangangailangan ng asawa ko. Kasi kung ang titingnan ko, yung mga darating pang panahon at sasabihin ko, paano ko aalalayan ng asawa ko, paano gagawin ko, Pero, honestly saying, doon ako nagsimula. Nung sinabi na ng doktor na ito talaga hindi dahil wala akong faith, kundi I have just to be realistic na ito yung tunay na kondisyon ng katawan ng tao. So yun yung tanong ko. Nung nag-uumpisa ako, pagkatapos namin lumabas ng hospital, hindi ako maalam mag-alaga ng ganito. Anong gagawin ko? Ngayon, bukas, makalwa, paano ko magaganito? Paano ko magaganyan? Pero dahil pinili ko mabuhay isang araw bawat araw, 4 na taon na nakakaraan. Or mag-4 na taon. Because May, 17, nung na-confine yung asawa ko. So ngayon ay, April. So malapit na mag-4 na taon. So 4 na taon na kaming nagtititigan sa bahay. 4 na taon na kaming, pag kami lang dalawa, talagang, kaya nga sabi ko sa makakapakinig, isipin nila na ako yung pastor dyan. Sabi na nga ba ang Biblia, nakakasira ng ulo. Maniwala ho ba kayo? May mga sandali talagang pag kami lang dalawa, sinasayawan ko yan. Sinasayawan, nag-waltz ako, nagtatango ako habang nakahiga siya, hahawakan ko yung kamay niya, gaganyan-ganyan ako. Tawa naman siya ng tawa. I have to attend kung ano yung makapagpapasaya sa kanya one day at a time. Otherwise, pareho kaming mabubuwang. Di ba? And siguro ito na yung pinakahuli. Hindi ako masyado magtatagal. Better find support from your family and friends. May mga tao ayaw magsabi ng kanilang tunay na kalalagayan sa mga taong malapit sa kanila, lalo na kung sila yung mga leader ng simbahan, because ang dating baka sabihin mahina ako. Baka sabihin anong klaseng Kristiyano ako. So they opt not to disclose kung ano yung pinagdadaanan nila, na parang laging may pretension na okay sila. Kaya maging yung mga tao sa paligid, hindi nila maalaman kung saan sila papasok para tumulong o kung saan sila papasok para mag-offer ng support. Pagkalabas po namin ng hospital, halos 1 buwang mahigit yun. Gabi-gabi ho may tao sa bahay. Yung women's group namin, gabi-gabi yan, may 3. Palit-palitan sila. Halos 2 buwan yun. Kasi nung nasa ospital ako, o kami, hanggang sa nakalabas ako kami, ang aking pong BP ay laging naglalaro sa 180, 190, 170, over 100, over 110. Alam nila, kung mapupuyat si pastor, baka lalong walang mag-alaga kay Tina. Kaya sabi ng mga women's group namin, pastor, basta ho pagdating ng gabi, matulog kayo, nandito ho kami, may pupunta ho rito, at naging malaking tulong yun para sa akin. Hindi ako pwedeng maglakas-lakasan sa kanilang harapan at sabihin sa kanila, hindi, huwag kayong pumunta dito, kaya ko to. Hindi naman para magbakaawa sa kanila o makita nila akong lontang gulay or makita nilang, teka, nasa na yung faith ng pastor namin. Hindi naman ganun. But I has to be honest with them na medyo nahihirapan ako. But my faith is, nandyan lang yan, matibay yan, pero yung realidad, yung sitwasyon, mahirap yan. And I even talk to my children. Sabi ko, hindi pwedeng ako lang ang mag-iintindi sa nanay. I need your help. So hanggang ngayon, palit-palitan kami. Palagi ko, yun yung mga simple na nakita kong naging sagot ng Panginoon para ilampas kami sa aming pinagdaanan. Maaring hindi madali, or maaring talagang pwedeng sabihin ng marami, ang hirap-hirap niyan. But until now, praise God. 4 na taon na o mag-4 na taon na, pero tuloy-tuloy ang inog ng buhay. Nakatapos na yung isang anak ko, although umiiyak siya nung graduate, sabi niya, hindi nakita ng nanay kasi hindi mo makasama. Alam, isama ko yun sa PICC. Kakalungin kong ganyan. But God is good. Amen? Masarap ang mabuhay na malusog ang lahat. Masarap ang mabuhay na walang problema. That is
The ideal thing. But the real thing is that hindi natin hawak yun. Pwede lang tayo mag-ingat, pwede lang tayo magbantay ng kalusugan natin, pwede lang tayong talagang sana paghandaan pa yung mga darating, pero wala lahat yun sa kontrol ng ating mga kamay. May mga nangyayari that God allows things to happen kasi meron siyang purpose greater than what you think. Hindi ko sinasabi ang nangyari sa akin, mangyayari din sa inyo para ilutang ng Panginoon ang kanyang plano sa inyo dahil iba-iba naman gumawa ang Panginoon sa ating kalagayan at sa kung ano yung gusto niya para sa atin. Ang tawag sa kabiyak, better half. At hanggang ngayon nangangarap ako isang araw sa grasya ng Panginoon. Sana ako yung maging best half ng asawa ko. Kasi mananatiling better half lang talaga ang tawag eh. Pero sana, kung dumating ang panahong sabi ng Panginoon sa wife ko, pasok na dito sa eternal rest mo. Sana ang kasaysayan, ang mga tao sa paligid ang magsabi na sa biyaya ng Diyos, siguro, ikatutuwa ko rin namang pakinggan sa puso kung hindi ako nagkulang para sa Kanya at sabihin doon ng mga nagmamahal na taong, Pastor, you did what you can do para sa wife mo and you become the best half para sa Kanya. Hindi ho pang maalaala ang kwento ko, sapagkat susubukan ko pa sanang ipadala pero baka hindi ako makakuha ng 10,000 kasi may mas magagandang kwento rito eh. But my story hopefully ay maging kaunting inspirasyon sa inyo. Ito ang realidad ng buhay pero hindi dapat matapos ang pagiging matatag at ang pagiging masaya sapagkat hanggang ngayon ho, nananatili kaming masaya ng aking asawa. Lalo na ngayon na may kaunti siyang pinapakitang panibagong, minsan niya, biruan namin, si nanay may panibagong tricks na naman. para minsan, sabi ng anak ko yun, sinaway ko, ano? Tricks? Si nanay naman parang ginagawa mundog. Pero meron na naman siyang bagong parang, kasi yun yung kanyang kondisyon, kakaiba eh. Talaga, pag anong pumasok sa isip niya, yun na yun. You cannot change that. Pag gusto niyang tanggalin ang underpad niya, mag-aaway kayo magdamag, ilagay mo, tatanggalin niya. Ilagay mo, tatanggalin niya. Kung ano na yun, nag-register sa mind niya, yun na yun. Malibang magbago, yun doon lang magbabago yun. Pag pumasok sa isip niya na ayaw niyang kumain, nako, magkakatulukan kayo ng pinggan, hindi yan kakain. Ganun kahirap yung kondisyon ng mind niya ngayon. Kasi ang tindi na nung naging tama. Even yung prone-toed niya sa emotion, masyado nang vulnerable sa mga pagbabago. Pag malungkot, wala kaming ginawa kundi mag-iyakan. Pag masaya naman, wala. Nako, kakabagan ka naman sa saya. That's how. Kaya masaya ho kami. Ayun nga yung bagong sitwasyong pinapakita niya na magpapakalong siya sa akin, iuupo ko, kalong ko, pipilitin niyang ibaba ang paa niya, ang indikasyon gusto niyang maglakad. So naglalakad siya, iniikot niya ang kabahayan, hindi niya lang kayang umakyat ang second floor, pupunta siya ng dirty kitchen, uupo siya sa kusina, nagpipilit, gusto pang pumusta ng CR, hindi ko alam, baka gusto rin umupo. O kaya pupunta ng sala, pupunta ng aviary ko. Marami ko kasi akong alagang African bird and budgie. No, I think I have about 70 heads. Nagsimula na ako sa ilang piraso at nakatulong din yun sa akin para nare-relax hanggang dumating yung panahon na may mga pumupunta sa bahay, nakakadirensya ng kaunti. No? Hindi naman masyadong mahal, tama lang ang presyo. Minsan ay pang isang buwan na nasahod yan. Medyo mahal dito. Yung iba lang naman ibang mga breed lang naman, okay. So yun, minsan pupunta, mag-aaya siya sa aviary, panunuorin niya yung mga ibon. And yun din yung mga time na pag alam kong ganado siyang tumindig, palalaksin ko yung sounds, magpapatugtog ako at habang hawak-hawak ko siya ng ganyan, sasayaw kami. Sasayaw ko siya. Masaya ang mabuhay sa kabila ng kahit anong naririyan. Ang buhay, para mas maging matagumpay at masaya, it's only a matter of perspective. You can choose to be a better half, not a bitter one. Kayo na ho magsabi sa aking pagtayo rito, sa inyong pagtingin sa akin kung ako po ay bitter. Kayo na po magsabi ko ako ay bitter. Because I choose to be better para sa aking may bahay. Sana dumating yung sandali na ito yung aking pangarap. Sa grasya ng Panginoon, tadhana na magsabi na ang lalaking si Gregorio ay naging best half ng kanyang may bahay. Ang inyo po abang lingkod, Pastor Greg Magpantay.